nag-hit talagang beauty derm sa Singapore, and then I've heard in some other parts of the US daw ay gustong-gusto rin nila yung Opo, beauty Canada. derm. Actually, sa Singapore, FDA approved. Singapore po tayo. Sa ibang countries kasi, limited lang. Ang ilang kilos ang pwedeng ipadala sa abroad? 5 to 10 kilos lang pag hindi ka registered doon. Kasi parang maaano mo na parang personal use. Tapos pag frequent, syempre, na-check na po yun kasi nagiging business ano. Pero But we sa have a lot. US, may Marami po tayo benta ka na dun yes sa po, opo. US, And ang even beauty in derm. Australia, kaya they're so excited. Sabi ko sa kanya, I was there last year and I met with our sellers at lalo pa ngayon, comment sila ng comment kay Ading na punta daw doon. Sabi ko, okay, So, punta tayo this year sa Australia. Wag muna. Ayun, pupunta tayo para magkaroon tayo ng meet and greet kasi excited na silang makasama din si Geraldine. Like, ang daming nag-request. Kasi, Actually, first endorsement nga to na skincare, hindi nga talaga siya nagre-reveal ng skincare, kinikilig din ako. Tapos ang dami na nag-offer sa kanya. Sabi ko, nakakaya naman natin, bakit naman ako? Sabi ko gano'n siya kanya. Tapos, sige ako bahala siya. So napag-usapan ni Miss Ray, napag-usapan ni Geraldine yung baka eventually ay mag-put up na rin siya ng beauty derm store sa Australia. Hindi, one of my surprises din sa kanya, ibibigyan ko ng negosyo package ang kanyang pamilya. Oo, para makapagbenta sila dun sa Ifugao kasi malakas din ang Baguio branch natin. At syempre Baguio girls tayo. O yan, sa kailangan awan pa J. Ifugao dahil pagmamahal sa kanyang pamilya, bibigyan natin ng kalahating million worth of products. Ang pamilya ni Geraldine. Andyan sila. Ayan. Ayun, magatibalong. Ayan, mga pinsan niya. Ganyan niya kamahal yung mga pinsan. Sabi nga, manager na ako. Hindi ba? Well, sige, naglamo ko di Jayon, ha? Ayan, magtitinda sila kasi ganun niya kamahal yung kanyang pamilya. Sisimulan nilang kanilang beauty derm business. Eventually, dahil sabi ko, mahal ko tong kapatid ko na to, huwag mo na siyang mag-sell doon, siya na lang mag-endorse. Kasi mas maraming opportunities na naghihintay sa kanya, sa an endorser. Saka I'm very happy for her na ito na yung kanyang natatamasa ngayon. At marami pa, ang daming mga big companies na nagme-message sa kanya. Overwhelming, pero yan siya pa yung nangungulit, natulog pa siya, lang araw siya dito. Ako pa nagsabi, Adi nakakahiya. Ang daming i-invite sa'yo. Yan. So dito siya nagstay. The other day pa siya nandito. Wow. So very quiet lang kami. Ganon. Yan. Ganon ang aming friendship. Pigil na Pigil na pigil. Sabi ko, wag kang magpo-post kasi gusto na niyang kahapon. wala, pa. nag-post na ako kanina umaga. Sabi ni Ma'am nag-post na siya. In-edit niya na kagabi. Actually, kahapon pa. I know, nung nag-shoot pa lang nung ano ko, nung naka-standby ako, nag-edit na ako eh. Galing niya. Kaya nga eh, pagkagising ng umaga. Ano na yun, 6 a.m. yun. Nakita mo, galing. Okay. 6 a.m. ulit My next question kay Miss Geraldine naman, medyo maiba lang tayo ng contest. I'm sure you can share it with the other mga Filipinas, mga Filipino wives natin na nandun din sa ibang bansa. Ikaw naman, ano pwede mong ma-share sa lahat yung challenge mo as a wife of an Australian, lalo na sa Australia na, correct me if I'm wrong, pero iba ang kami na-experience din namin, iba yung treatment nila sa mga Asians, specifically sa mga Filipinos. Ikaw ba, may mga experience na naranasan mo rin yan? And, sige, ano muna, kasi ang dami ko sana gusto sunod-sunod na tanong sa'yo. Yun po muna. So far, like you know, since Josh and I have met, like you know, one of the challenges is just like you know, kasi iba yung culture nila, and iba ang culture natin. Since getting married, iba talaga, like you know, iba talaga, food pa lang iba na. Tapos, but you know, Josh is very nice kasi like he's Christian, kaya sobrang smooth ng transition ng ano namin, ng marriage namin. Like, Siya yung nag-a-adjust most of the time? Sorry? Siya yung nag-a-adjust palagi? Oo, siya. Kaya kasi ang bait-bait niya, like you know, ako pa yung hindi masyadong Christian talaga. Tapos siya, nahiya ako sa kanya. Ingat-ingat sa hindi mo siya. Ikaw yung maldita, gano'n. Oo, Stammer. siya ano talaga, yung sobra. Totoo, huwag kayong totoo, pero totoo, nung nagde-date kaming dalawa, like, he would always read a Bible verse sa akin. Kaya, totoo! Huwag ka naman tawa dahil Pero
Totoo. Kasi yung nanay at saka tatay na although they were like, so because his dad was he's a retired police officer, and then his mom is she used to be nurse and midwife. But then prior to those careers na they used to be like church ministers. They have pastor ba. So kaya si Josh, he grew up in a like very tight na family na Christian talaga. Kaya I think yun din yung biggest adjustment sa marriage namin. Na kasi I'm Catholic, tapos sila Salvation Army, so I had to kasi ang ganda din ng ang ganda ng beliefs nila. So pumunta ako sa kanila. So yun. And then pangalawan, we had already. So I've never shared this one to anyone. But then, so we had Nemo and Jet, right? So now that Nemo is in kindergarten, he is in grade 1 na. Pero before when he was starting school, kasi iba, nung nasa preschool siya, tapos konti lang kasi yung sa school na pinuntahan niya, konti lang ba ang Asians doon. And then Nemo would come home, telling me that, oh mama, they won't play with me because I have like little eyes. Kasi yung eyes niya super little, pero parang Korean kasi siya. Kaya they would always like say that, even now, everyone is playing, but then they're not playing with him. Kaya ang sakit ng loob. Kaya Paano yun I try. Ina-explain ko talaga siya na, ina-explain ko siya na talaga na ang hirap pero minsan umiyak ako nung sinasabi ko sa kanya, umiyak ako sa toilet kasi na-hurt talaga ako nung pinaka first na sinabi niya na siya kindergarten no. Ayaw nila pero sabi ko sa kanya I think may mga tao talaga na na ganun, pero you just have to be like, even though they're not very nice, you still have to show them that you're very nice. Otherwise, if you're not nice, then it's walang mangyayari. Naiintindihan naman niya so ngayon ini-ignore na lang na hindi, mas konti na ngayon kasi I think nag-mature na yung ibang mga kids, pero noon talaga nung kindergarten siya, ganun ang nangyari. Kaya lagi ko pa rin sinasabi sa kanila, even Jet now, I would always tell both of them na you maraming differences, we all have different colors ba, we all have different, pati sa hair color yan, kasi black na black ang hair ni Nemo, may mga kaklase siyang blonde. He is the different sa sa group nila. Kaya minsan sinasabi ko na kahit ganun pa din, we are all the same, Kaya alam din niya ang difference ng Filipino. Ayan, si Jen, alam niya, I'm half Filipino, I'm half Australian. Of course, I have. alam niya yung difference ba na, may mga kaklase din siya na half maybe half Indian and half Australian. Ngayon, parang mas naging aware, hindi ko in-expect na magiging aware sila sa ngayon at early age. Akala ko, dumating sa point din na nung buntis ako, sabi ko, siguro naman walang racism na mangyayari kapag mga bata pa sila. Hindi ko in-expect talaga na, at Nemo was 5 years old, I was explaining him between the race and the colors and everything. Kaya, I think yun yung biggest challenge ko so far, sa pagiging Filipina and then marrying. Pero ang religion mo ngayon, Salvation Army. Yes. Although I didn't convert legally, I'm still by the birth certificate, I'm still Catholic. But then by practice, I'd be Salvation Army. Pero sa mga friends, kumusta yung mga Australian friends mo with those beauty derm endorsements mo? Kasi ka sa Australia, marami din nagpapa-picture sa Australia. Punta kami sa mall na ganyan, tapos kasama, my bestie is Italian and then half Maltese and half Australian. So dalawa sila. So yeah, So ano pangalan yan? So dalawa sila. Minsan kapag naglalakad kaming tatlo, may mga nagpapa-picture, tapos yung sa kanila, kilala ko siya bago sila naging content curator, mas talo kayo. Ganun lang dalawa. But they understand it so much na yung nangyayari sa alam nila. Celebrity ka. Hindi celebrity. Pero alam nila yung nangyayari, kaya very, very happy naman sila. Kaya actually I gave them beauty derm product, the one that you gave me last time. And they're using it. Yeah, they're using it now. Okay. I think their favorite is the
cleansing one. Oo. Kaya- Last na lang, Miss Geraldine. Ano yung Pinoy traits or pagka-Pinoy na share mo at dala-dala ng mga anak mo? I think actually marami silang alam na Filipino traits. For pinaka first, like you can't bring your slippers inside your house. Because Joshua's friends he doesn't have Filipino friends na close. They would always bring their shoes inside, and Jet was like, "Excuse me, you can't bring your slippers inside. Mama is going to be very angry." Ako daw, ganun siya. Tapos minsan na-envy na yung mother-in-law ko kasi dinadala niya yung slippers niya. Sabi ni Jet, "Granny, you can't bring your slippers. Mama's gonna be very, very angry." Ganun si Jet. Tapos alam nila yung I think nakita nila yung difference kasi if you're here in the Philippines, you would be calling all the older people like ate or kuya or auntie and uncle, right? And then whereas when you're in Australia, my friends, my kids would call them Jessica or Candice because they're there were like a time na sinabi nila sa akin like why do I call them by their first name tapos kapag yung my family we have to call them tita or tito or ate or kuya pati nga yung mga pinsan ko ate or kuya tapos ngayon nang nangyayari kasi tinatawag ko silang Maymay or Ayel or Ryan tinatawag din nila na Ayel yung the same thing tapos I keep on like telling them you have to but why ang hirap ng sagutin ang why nila. Kaya pero they know, all my family, my uncles and uncles, they would call them lolo and lola. Kaya, pero pag nandun sa Australia, parang back to normal sila, Rose pala ang pangalan niya. Ganon. At saka marami silang they would also like talk Ilocano. Mostly I'm Ilocano kasi, and then my mom would be old. So marami silang alam na Ilocano. Kaya. Thank you, Tito Gorgie. Ayan. Mapakanta